bibilangin mo yung dami-dami na lansones na gano'n. Maabot 1,000, 2,000, 3,000. O kung 3,000 lansones, bibilang ka ng 10%, 300 na lansones, dadalhin mo sa templo, iaalay mo sa Diyos. Napakahirap naman yata. Kilo. Wala pa silang kiluhan nun eh. Kaya ang hirap, mangga. O biro mo, ang dami niyan, paano kung ang mo, palagi na ang negosyo mo yung ratiles. Bibilangin mo yung dami ng bunga na yun, ikapo, ibibigay mo sa Diyos. Ginagawa nila ng unang panahon yun. Talagang ginagawa nila, ikapo, binibigay nila. Tapos pag binigay mo doon, alam nga naman bumaba ang Diyos sa langit at kunin yun, iuwi ng pari yun. Kaya nga sabi ni St. Paul, ako di tumatanggap sa inyo, dito sa mga saserdote ng unang panahon, kay Moses, tumatanggap sila. Sila Moses bibigay doon, si Aaron ang high priest, sa kanya lahat yun. Kaya mga pari nung araw, ang tataba. At mo mga lahat ng handog sa templo, sa kanya napupunta eh. Kaya ang tataba niya, ang dami niya pagkain eh. Bagay mga pari ngayon, matataba din, Pero siguro yung paring naka-assign sa mahirap na parokya. Yun. Sa probinsya, miski na mahirap ng iba, pag nagpamisa, tayo nagbabayad tayo sa pare. Sa probinsya, wala binibigay. 100 ng iklog, manok, gano'n. Hindi, tumataba din ang pare. Ayan. Kasi alam nga namang ibigay mo sa Diyos yun. Ito, kahit televise tayo, sikretong bulgar naman to. Nung araw, hindi ko matandaan, first ba o every fourth or first Sunday of the month, merong charismatic mass and prayer meeting sa Araneta Coliseum. Di ako namamahala nun, ako executive secretary. Magmimisa si Bishop, kung sino. Siyempre, yung mga tao, yung mga operors, gusto mag-oper. Yung mga envelope, ang laman ng pera. Yung namang iba, natutuwa sila, uy, gusto ni Father ito, yung mga basket ng prutas, mga gano'n. Yan. The offering yun, lagay doon, binibigay doon. Yung pare na nagmimisa doon, binibigyan namin ng fixed stipend na yon. Kaya yung envelope, yung laman ng pera noon, napupunta sa sekretariat ng charismatic. Yung mga prutas, kadalasan, bihirang pare tumatanggap noon. Pag uwi ng tao, boy, uwi mo talaga. Sa bahay namin napupunta yon, hindi sa pare. Hindi alam nung iba yun. Kasi anti-revise tayo. Kasi alam nyo na. Siyempre, pag mag-offer, voluntary naman hindi ko naman kayo pinili kung sino gusto mag-offer Diba, tuwan-tuwa, isang basket na iba-ibang klaseng prutas. Naku, matutuwa si obispo nito. Hindi naman mapupunta kay obispo, binibigay sa akin ni Bishop pa kanina yun Ay, boy, sige, sa'yo na lang yan. Iuwi ko yun. Kung bisan, ang dami naman na masyadong marami, nahiya naman akong mga kasama ko. Sige, hati-hati naman tayo. Diba? Kaya asawa ko natutuwa. Delibase tayo, nakikita, napapanood to. Pagka gano'n, sasabihin ako, Papa, bukas meron na namang mas sa Araneta. Di pag uwi mo, marami na naman tayong prutas. Pero yung mga taong nag-offer, akala nila sa pari na pupunta. Hindi. Sa akin na pupunta yun. Hindi na pare. Kaya, gano'n. Yung pera, hindi. Sa secretariat yun sa secretariat yun. Kung minsan masyadong marami. Hindi na kasya doon sa likod ng kotse. Kaya tatawagin ko, hati tayo. Dami na masyado ito. Yun. Yung naman nagbigay, siguro pag uwi niyan, siguro matutuwa si Father. Wow! hindi naman nakarating kay Father sa bahay namin nakarating. Dapat isipin niya, siguro matutuwa yung asawa ni Brother. Yan. Yan ang hindi alam ng iba. No? Kaya, kung sa simbahan, hindi. Inaakyat ng pari si Tasyo na. Pero sa mga labas, para iuwi pa ng pari yun, binibigay na lang sa namamahala. Bihirang-bihira pari nag-uwi nun. Biro na Araneta, tapos uwi pa siya. Hindi na. Pero madalang kung parokya, iakyat lang niya si Tasyo na yan. Yung pwede yun. Utusan pa yung mga sakrisan, iakyat mo sa kwarto ko yan, ha? Ayun, pwede.
Pero para dalhin pa sa bahay mo sa Cubao, ay hindi. Kaya iniiwan sa akin, di ako nag-uuwi. Hindi naman siguro kasalanan yun. No? Kasalanan ba yun? Hindi naman. No. Ngayon, yung nakakapanood sa atin, baka nung araw nagbigay siya, pasensya na lang, hindi ko kasalanan yan. Pasensyahan na lang tayo, sa akin napunta yun. No, yan. So, ang paggawa ng kabutihan, walang kinikilalang araw. Kahit Sabat day, kagaya na Sabat day natin linggo. Kung paggawa ng kabutihan sa kapwa, kahit linggo, pwede mong gawin, hindi bawal yon. No? Kung pagbabawal mo yung paggawa ng kabutihan pag linggo, paano yung mga ospital, may mga anak. Ano, sabi mo, pigilin mo muna yan bukas, ma'am. Sa Lunes ka na mga anak, pwede ba yun? Hindi pwede yun. No? Kaya, kahit anong bagay, basta kabutihan, pwede mong gawin kahit anong araw. Ito yung mission of the 12, ano? Simula 12 hanggang 16. Makikita mo ito, simpleng-simple lang. No? Pero kung a-analyzein mong mabuti, tingnan natin, anong relasyon nito sa present sitwasyon ng Pilipinas? Basahin mo nga yung simula 12 hanggang 16. Pumili si Jesus ng 12 apostol. Nang panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Yan, umahon sa isang burol. Ibig sabihin, umakyat sa isang burol. Ang burol is yung mababang bundok. No? Although sa English, mountain. Actually, hill yun, hill. Umakyat siya at magdamag na lalangin. Yan ang ugali ng mga Hudyo kung magdadasal sila lagi sa itaas. Hindi sila nagdadasal sa ibaba. Pag ang bahay walang second floor, akit sila ng bubong. Doon sila magdadasal. Yun ang feeling ng mga Hudyo na pag nasa itaas ka, malapit ka sa Diyos. Yun. Kaya pag walang second floor ang bahay nila, sa bubong umaakit sila. Kung minsan naman, kahit may second floor na, umaakit pa rin sila sa bubong, doon sila nagdarasal. Mga Hudyo yun, mga Pilipino, hindi pwede yun. Pilipino, pag nagdasal sa bubong, baka mahulog. Nakakatulog ang Pilipino pag nagdadasal Baka mahulog sa bubong yan. No? Dito sa atin makapag-rosaryo nga. Alauna ng tanghali, pagkakain, magro-rosaryo, mamaya makakatulog. Paggising, alas 4 na. Uy, alas 4 na. First mystery pa rin. Nakatulog Ang gagawin mo. No? Marami sa atin ganun, di ba? Kung magdasal, natutulog. Maganda sana yung adoration chapel, di ba? No? Yung mga nagbibigil. Bisa natutuwa din ako. Pag nagbibigil ako, tinitignan ko. Oo nga, ito ba talaga ito? Nagdarasal. Mga tulog. Nasa harap na blessed sacrament, mga tulog. Kaya ko, hindi naman nagdadasal ito. Kaya birang-bira kung magpunta sa adoration chapel. Baka mahawa ako sa mga natutulog doon. Nakakahawa yun Nagdadasal ka, tulog yung mga katabi mo. No? Ewan ko sa inyo kung naranasan nyo ito, no? Na ako yung nagtataka. Nagre-retreat ba kayo sa labas? Oo. Kadalasan, bakit yung mga retreat house at saka adoration chapel may mga multo? Oo, nakakapagtaka. Karamihan ng retreat houses may multo. Oo, meron. Di mo alam. Meron yan. Wala nang magre-retreat, brother. Karamihan meron. Oo. Saan kayo nagre-retreat? Sa Antipolo. Saan sa Antipolo? Ano nga ba isang retreat house saan? May mga multo doon. Tataka ka. Bisan, pag nag-retreat ka, gumising ka ng madaling araw, baka makakita ka, white lady, naglalakad doon. Meron. Ewan ko, nagtataka nga ako. Karamihan ng retreat house at saka adoration chapel may multo. Doon sa amin, ang prayer time ko alas 2. Kaya hindi na ako nagpe-prayer time sa adoration chapel namin. Pumasok ako sa adoration chapel alas 2. Walang tao, ako mag-isa. Nandun ako sa first row. Hindi nagdadasal ako, nakaupo lang ako. Mamaya,